So nandito na tayo guys sa tren papuntang Narita Terminal 2. So ordinary train. Merong dalawang klase ng train system dito. Yung isa yung express na medyo mas mataas. Malinis yung kalsada nila. Tapos yung segregation ng basura nila talagang ini-implement nila. Then may schedule sila ng tapon ng basura everyday. Meron silang schedule kung anong basura yung pipick upin. And then napansin ko doon sa Hi. Good morning guys. Day 10 natin dito sa Japan. So pauwi na rin tayo ng Philippines. Time check natin is 9 AM. Ang flight natin is 12. So punta na tayo ng airport. Doon na tayo mag-aantay ng ating flight. So, pakita ko sa inyo ulit yung ating pinag-stayan dito sa... So yan. Naka-empake na kami. Okay din dito sa APA. Tingin ko yung APA parang sogo sa atin sa Pinas. Ayan. So mamaya na lang ulit pag nasa airport na tayo. So ayun guys, papunta na tayo sa airport. Dito kami namili ng mga chocolate tsaka shampoo. Magbubukas pa lang sila. Tapos 9 yung boss nila. Ito na yung papunta sa station dito sa Ipori Liner. So isang sakay na lang papunta sa Narita Airport. Itong Ipori guys pala is hindi naman talaga actually malapit sa airport, pero ito yung pinaka accessible na train papunta dun sa airport. Ipori Station. So nandito na tayo guys sa tren papuntang Narita Terminal 2. So ordinary train. Merong dalawang klase ng train system dito. Yung isa yung express na medyo mas mataas ng konti. Tapos ito yung ordinary train na mababa ng konti. Tapos medyo may dadaanan lang na ibang station. So yan. Guys, nandito na tayo sa Narita Airport. So, CR muna tayo. Punta na tayo sa immigration para makapasok na tayo sa loob. Yung ano natin, 661. ayun nga. Diyan na ba yun? Ay, Japan Wi-Fi. O nga pala guys, sasoli nga pala natin yung Wi-Fi natin na ilan nang dumating tayo dito sa Japan. So hanapin lang natin yung booth nila.
So, hanapin natin yung Ninja Wi-Fi. Saan yung sakot? Ano pa yung suot natin? Ninja. Ninja. Yung ka marunong kung ano, Japanese guard. So nakita na namin yung Ninja Wi-Fi dun sa may second floor. Hindi pala talaga Ninja Wi-Fi, kaya pala hindi namin makita. Ibang pangalan ng booth. Right guys, nandito na tayo sa Terminal 2. Medyo nahirapan lang tayo hanapin yung departure terminal kasi malaki pala itong Narita Airport. And then akit ka pa hanggang 3rd floor bago ka makarating dun sa departure area. So hanapin lang natin yung Cebu Pac kasi doon tayo sasakay pa Manila. So letter A siya, letter C, B, and A. So yan na yung Cebu Pac. Basta kami guys sa scanner tsaka dun sa immigration. So punta na kami dun sa gate namin. Ang gate namin ay 594. 505, 594. 94. Go to gate 94. 94. Gate 94. Straight then left. Here. Goes down to the 2nd floor. Please follow the handrail.
Oo nga. So guys, nandito na tayo sa gate 94. So ang time check is 11:54. Maaga pa naman, pwede pa tayong kumain. So maghanap muna tayo ng kakainan. Sabi mo nga sukli na lang yan eh. Tirahin mo na yan. May natira pa kaming mga yen. So mag SB muna kami. Kasi pagdating natin ng Philippines, ipapalit din ng peso. So dito muna tayo. Nga guys, nag SB muna tayo. Kasi may sobra tayong yen. So pagdating sa Pinas, ipapalit din natin yan. So gastos natin. Then nagbawas na nga rin pala ako ng ibang damit kasi medyo mainit na dito sa airport. Yan, kakapila tayo. Mana? Ladies and gentlemen, may your attention please. This is the same passenger. 241. The passenger is Miss Alvaro Amor. Miss Alvaro Amor. Mr. Alvaro Lillard Anthony. Mr. Alvaro Lillard Anthony. Mr. Tolan Jam Anyo. Mr. Tolan Jam Anyo. Miss Debbie Shrine Helena. Miss Debbie Shrine Helena. Okay. Oh guys, mamorder nga pala tayo ng cafe latte dito sa SB. Gusto ko kasi ikumpara yung lasa ng 7-Eleven cafe latte versus sa Starbucks. So kung pupunta kayo ng Japan, definitely try nyo yung 7-Eleven cafe latte. Mas masarap pa dun sa SB na cafe latte. So yun lang yung masasabi ko. Time check natin is 12:20. So maya pasok na rin tayo sa airplane. I guess hanggang dito na lang yung vlog. Pabalik na tayo ng Manila. So overall experience sa Japan, sobrang masaya and nakakatuwa lang din kasi ang daming mga ibang system doon na wala sa atin. Isa-isahin natin yung mga kaibahan sa Philippines sa atin. So yun, ano nga bang kaibahan ng mga kultura dun sa Japan? Sobrang malinis yung kalsada nila. Tapos yung segregation ng basura nila talagang ini-implement nila. Then may schedule sila ng tapon ng basura everyday. Meron silang schedule kung anong basura yung pipick upin. And then napansin ko dun sa Moriyama, may mga lagayan sila ng basura. Sabihin hindi siya nakakalat sa kalye katulad sa atin na talagang pinaglalaroan ng mga aso. Tapos isa pa sa napansin ko, hindi sila yung mga busina ng busina pagka sa traffic o sa atin katulad sa Pilipinas, konting ano mo lang nakabusina na minsan sobrang lakas pa. So bihirang-bihira. Isang beses lang yata ako nakarinig ng busina sa Tokyo. Siyempre dun sa karaniwan sa mga bahay at saka sa mga kanto ng Japan, walang mga tambay ng mga nakahubad. Siguro dahil winter na rin, pero siguro sabi din naman nung iba is kahit naman summer, wala rin naman mga tambay sa bahay. Mas tahimik yung community nila, walang masyadong marites.
And the major transport nga pala dun is train, kaya dapat kabisado nyo yung mga train kung saan pupunta. Tapos isa pa sa napansin ko, yung ibang bike dun hindi na kinakadena kasi wala naman daw nagnanakaw. Kung meron man, sobrang baba lang yung price. And siguro lastly, sobrang respectful ng mga Japanese, kaya overall talaga na travel natin dito is perfect talaga. 2 thumbs up. So yun, kita-kits na lang tayo ulit sa susunod na vlog at saka sa mga pupuntahan natin. See you! Apa? Pinoy. At yun na nga guys, hanggang dito na lang yung vlog natin at ang ating Japan experience. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits na lang sa susunod na vlog.